Ihanda mo na ang kanin kapag ganito ang lulutuing ulam. At ngayong araw nga guys, oras na naman ng pagluluto at dahil medyo tanghali na nga, kaya bibilisan na natin. Nilinisan ko nga muna itong maliliit na isda na kung tawagin dito sa amin na isdang manitis. Inalisan natin ito ng kaliskis at hasang nang sa ganun ay malinis at di malansa ang ating lulutuin na isda. At dahil nga medyo may kaliitan yung isda natin, kaya tayo nahirapan at natagalan sa paglilinis. At kahit nga may kaliitan, ang ating isda na lulutuin ay sobrang napakalasa at napakasarap naman ito mga kanayon. Kaya kung marami ang tira na bahaw, ay siguradong maubos at taob ang kaldero mga kanayon. At nang matapos na nga natin linisan yung isda natin, ay naghanap tayo ng dahon ng saging. Atin itong hinugasan at saka hinati-hati na may kaliitan dahil ito ang ibabalot natin sa ating isda na papaksiwin. Dito nga ay nagsimula na tayo sa pagbabalot ng isda mga kanayon. Inilagay natin yung isda sa dahon at saka natin ito pinaikot-ikot na parang gulong. Ginawa ko lang ito dun sa ibang natitira pa dahil medyo madami pa nga yung ating babalutin, kaya tayo ay matatagalan pa. At syempre hindi din naman kagandahan yung pagbabalot natin dahil hindi naman tayo gumagawa ng suman, pero ito na rin mga kanayon. Kaya nagpatuloy na lang tayo nang sa ganun ay kahit papaano ay makatapos tayo. Syempre nagkuha na din tayo ng lutuan na paglalagyan ng naibalot na natin mga kanayon. At sa sobrang dami pa nga ng ating babalutin mga kanayon ay ito nga ipapas forward na natin nang tayo ay mapabilis na rin. At sa haba-haba nga ng ating pagbabalot sa ating isda mga kanayon ay eto nga, makalipas ang ilang minuto ay nakayari na rin tayo. At ito na nga ang kinalabasan mga kanayon. At pagkalagay nga natin dyan sa ating paglulutuan ay agad ko na rin namang inilagay yung ating sibuyas at saka yung bawang. At nilagyan na rin natin ang durog na paminta. Siyempre ito yung pinaka-importante sa lahat, yung suka na magpapaasim sa ating isda mga kanayon. Siyempre hindi rin mawawala yung isa, yung panglagay natin dyan, yung ating asin mga kanayon. At pagkatapos nga natin mailagay lahat ng mga sangkap natin mga kanayon, ay agad naman natin itong isasalang sa apoy nang sa ganon maluto na at tayo makakain na mga kanayon.
syempre gusto ko na namang magpasalamat sa inyo sa mahigit 7 minuto nyo na panunood sa aking video mga kanayon. At makalipas na naman ng ilang oras mga kanayon, ito nga at kumukulo na yung ating isda na sa tingin ko naman ay masarap at saka mukha naman talaga siyang kaaya-aya mga kanayon. Paiigahin lang natin ng kaunti yung kanyang sabaw at pagkatapos nyan, siguradong kainan na naman tayo nito mga kanayon.